Kung worth it pa ba ang pasukin ng motovlogging? Let's go! Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. Alright, so for today's vlog, wala lang. Wala lang. Gusto ko lang pag-usapan habang nabiyahe tayo pa uwi. Kung worth it pa ba ang pasukin ng motovlogging industry. As we know, no, napaka-saturated na ng industriyang ito. Ang dami ng mga motovlogger. Let me see kung nagre-record ako. Alright, nagre-record naman. So marami ng mga motovlogger na sumikat, yumaman. At napakaraming mga motovlogger ang struggle pa rin until now, no? Kaya maganda pag-usapan natin 'to kasi pupunta ng FB marketplace, ang daming nagbebenta ng action cam, iba mga high-end pa. Binibenta na. Ang reason for selling is wala na. Hindi pumatok, wala nang time, ganyan, hindi na ginanahan. Hindi pala daw para sa kanila yung pag-vlog. Maraming factors, no? Kaya nga worth it pa ba, no? May experience, bago yan syempre. Technical part naman muna tayo, no? Kasi marami ako nakikita na nag-uumpisa ngayon mag-vlog gamit yung mga China brand na mga action cam. Pero pag pinanood mo naman talaga, hindi naman talaga quality yung video, no? So I suggest kapag papasukin mo to, sabi mo gusto mo to, di ba? Unang-una, dapat marunong na magmotor. Technically, di kaya motovlog Baga medyo advanced na yung skills mo pagdating sa motor, kasi napaka-delikado ng pagmo-motovlog. Bakit? Kasi nga ang tinuturo sa mga seminar about sa safety driving is talagang 100% yung attention mo is nasa kalsada. Tulad niyan, ang daming, 'di ba? Daming factor sa pwede kang madisgrasya. Marami kang i-consider. And then pa lang yun, nagmamaneho ka pa lang, no? But if kung i-check mo pa yung footage mo, kung gumagana ba, nagre-record ba, o nagre-record naman, mga ganon ba, kung audio mo okay ba. So dapat medyo advanced na. Huwag mong pasukin to ng beginners ka pala magmumotor. Dapat i-master mo muna yung pagmumotor. Pwede kang magsigasya dyan, hindi ka pa sumisikat, wala ka na, or madisgrasya ka na, diba? Natin talagang safety first talaga lagi dapat. And then pagdating naman sa gears, ako kasi nag-umpisa ako sa cellphone talaga yung umpisa ko. And then may nag-sponsor sa akin ng action cam. Pag hihintong ganyan, huwag kang didiretso kasi nga yan, tulad nyo, diba? Nasa ko na yun pag ang spider sense, alam mo yun, pag may huminto dito sa kaliwa mo, huwag kang didiretso kasi may rason yun bakit huminto So yun, kung ako tatangata, sasalpo ako dun sa SUV na yun, So yung pagdating sa gears, mga sir, mga mama, papasukin mo to, ka na talaga, yung branded na talaga yung pasukin mo, dahil yung quality nga ng video yung gusto mong i-offer, di ba? Yung stability, I suggest mag GoPro Hero 7 ka. Itong nasa harapan ko yan, GoPro Hero 7 yan. So ngayon naging second cam ko na lang siya dahil nakabili na ako ng nakapag-invest na ako ng Insta360, itong Ace Pro nga, which is napaka solid din naman talaga. So worth it. So ngayon ang tanong, ano yung mag-uudyok sa'yo para magpasok ng motovlogging industry? So ito, we are approaching ngayon sa may we are approaching sa the Great Wall of Bacoor. Woo! Can you see that? Diba? Napakaganda ng overpass, diba? The Great Wall of Bacoor, dahil tinawag itong Great Wall of Bacoor dahil ito ay more than 8 years na ginawa. Bruin mo yun, 8 years. Tagal. Pero okay naman ngayon, wala nang traffic sa baba kasi yung mga papuntang Salawag, Dasmariñas, so dire-diretso na. So ito yung Great Wall of Bacoor SM. Nagdaanan mo yung SM
Ayan ba ko. So yun no, yung gears mo dapat talagang solid talaga. Yung ano, yung reason o yung ano talaga, punot dulo ba't mo papasukin to, I bet you gusto mong pasukin to dahil gusto mong kumita ng pera. Di ba? Well, your guess as good as mine dahil ako rin ganun din nung una. Kasi naisip ko, yung pwede mo lang kumita dito, teka lang, di ba? Pero yun nga, totoo naman talagang pwede kang kumita dito. Kaya nakabili ako ng ibang mga gamit sa pag-vlog dahil Wow! syempre namuhunan ka rin muna, di ba? Pero later on, worth it yan kapag tuloy-tuloy mong gagawin, no? Pero kung papasukin mo lang to ngayon dahil sa pera, wag na. Bakit? Kasi iba na labanan ngayon, kagalingan na ngayon, may second cam na, diba? May drone shot na, may drone footage na. Ang dami kasi, flexible kasi yung motovlogging. Pwede kang moto adventure, diba? Pwede kang moto review, food review, gamit yung motor. Ang daming flexible, no? Pero ang wag mo lang talagang susubukan maghanap ng pulube na gamit yung motor. Poverty porn na yan, ano? Out tayo dyan sa ganyan. Ang dami kasing opportunity na mag-open sa'yo pag pinasok mo itong motovlogging. I suggest pasukin mo siya dahil gusto mong pakita yung galing mo. Well, paano mo pakita yung galing mo dito? Ang dami kasing ang dami kasing up and coming at mga sikat na mga motovlogger. Paano ba nila pinapakita yung kanilang galing? Kasi yung galing kasi subjective kasi yan, no? Subjective yan. Ako ngayon more than 3 years na ako nagmo-motovlog. Ang sukatan ko ng galing yung sa paano mo ipe-present yung yung content mo, di ba? Ako hindi na ako nag-after action ng ng viewership. No, hindi, parang parang pag doon kasi naka-focus kasi di-derail ka. Baka mawala ka sa rail ba ng reels. Dahil una views is equivalent to pera. Pag doon ka naka-focus, well, yun nga. Kasi kahit gano'n pa kagaling yung edit mo, gano'n pa kaganda yung storyline mo, then walang manonood, talagang madidismaya ka, madidisappoint ka. Normal lang yun, experience ko din naman yan, no? Pero later on, pakita mo anong magaling ka, i-showcase mo siya. Huwag mo intindihin kung may manonood o wala. Later on, tandaan mo pag ikaw ay pumutok, sabay-sabay din naman yan. Basta galingan mo lang talaga. So dapat yung motivation mo hindi pera Baga, yung galing. So paano ba makakuha rin yung galing? Ako, pinasok ko to 40 years old na yata ako. Way back 2021 ngayon 40 2021. Wala akong alam sa edit na yan. Na-discover ko lang yun dahil pandemic. Kaya salamat talaga, nagka-pandemic talaga yun, kung worth it pa pasukin ng motovlogging, yes, worth it pa rin. Dahil sa motovlogging, marami kang opportunity na matitiso dito. Maraming pintuan na magbubukas. Madami, basta galingan mo lang talaga. Galingan mo siya. And then wag mo ikumpara yung sarili mo sa iba na ganito ganyan. Kung anong meron ka ngayon, galingan mo talaga. Pero suggest talaga gumawa ka talaga ng quality na camera. And then sa quality na camera kasi doon ka mag-impose quality na audio, di ba? Quality na footage, so forth and so on. So marami kang madidiscover na opportunity sa pag-vlog, pag-motovlog. Kasi baka pwede kasing mauwi ka pa sa ibang content di ba?
content creation, pwede rin, diba? Maraming pwedeng pagkakita ngayon sa in the days of the internet, diba? So worth it pumasok sa motovlog. Actually ito lang muna yung gawin mong stepping stone sa motovlog muna. Ito lang muna, and later on isipan mo kung saan ka talaga nababagay. Moto adventure, motovlogging, motor review, food review, kung ano mang mga content na maisip ng content creator, pasukin mo rin yan. I suggest pasukin mo yan para ano mo talaga ma-share to mo kung saan ka talaga nababagay. So ayan, nandito tayo ngayon sa intersection. Hintay lang muna tayo dito sa init ang panahon. By the way, init nga ngayon, sobrang init ngayon. At isa nga pala sa advantage ng motovlog. Like motovlog ka, syempre aware ka din sa paligid mo, di ba? Hindi ka magkakamot di ba? Syempre pangit naman yun. Motovlog ka, ikaw kamote ka, di ba? So yun, nalilimitahan yung pagkakamote mo dahil una baka mabash ka nga naman, diba? O kaya patawag ka pa ng LTO, worst, diba? O yung kagandahan din. At pangalawa, ang kagandahan din doon, pag may aksidenteng nangyari or may mga durobo sa kalsada, at least meron kang camera na pwede mong ebidensya kung sakali man gawang ka ng hindi maganda. So yung ang daming advantage, ang daming pwedeng benefits kapag nagmo-motovlog ka eh. Diba? Sana nakikita ko ngayon yung mga ordinary motorista, may mga action cam na rin part ng part ng parang lang nila ba yung camera nila bang nabiyahe, parang dashcam ganun. Ako itong sa 360 Ace Pro nga pala, meron tong Exos R, naka yellow pa. Wow, ganda ng helmet niya, cooler yellow. So dashcam, itong Insta360 Ace Pro meron tong loop recording. Napaka-solid din to kapag nabiyahe ka. Kahit hindi nag-vlog, basta mo lang, open mo lang siya. Pwede mo siyang set ng 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes na loop recording. Naka-open lang siya. Pag pinindot mo siya 3 minutes pababa, pabalik, masasave niya yun. So meron kang footage kung mga aksidente or mga events na kakaiba, pwede mong ma-record yun, makuha yun kahit hindi ka nagmo-motovlog. Ayan, kumusta nga pala yung wind noise nga pala ng helmet na to, kumusta? Ang nga pala to, MT Jarama. Syempre later on mag-i-invest ka talaga parang mga sabi nito, habang katagalan kasi pag nagmo-motovlog ka, bibili ka ng presentableng jersey, di ba? Palitin na helmet, gloves, syempre yan, riding boots, marami kasi para sa safety mo rin naman yun not only you look good sa motovlog mo safe ka pa, di ba? So yung mga advantage ng pagpapasok kayo ng motovlogging, maraming opportunity, personal development mo bilang isang individual, hindi na lang isang content creator o motovlogger magbo-boost din yung confidence mo so worth ito pasukin kahit marami ng motovlogger dyan. Ano man yan, huwag mong pagsinin yung mga yan. Stick dun sa content mo, motor to. SYM, okay. Ako na, lumang scooter na pero maalaga si sir ganda pa ng scooter niya. Ang tatalunin pa yung mga maxi scooter ngayon alagang-alaga. So yun lang, kung nagustuhan mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin.
Kung may salamin talagang lilingon kang ganun eh, no? O, may salamin. Oh, di ba? Ano gusto mo yung content po, don't consider subscribe and hit that notification bell para notice mga future uploads natin. Ngayon, kung may mga comment ka naman na disagreement or suggestion, please comment below. And of course, see you in the next video. Alright.